Nabitawan niya ang cake. Isang malakas na blag ang umalingaw-ngaw sa nananahimik na condo unit. Sumabog ang puting icing sa mamahaling sahig na gawa sa kahoy at ang mga salitang Happy Anniversary Mahal na maingat na isinulat gamit ang asul na food coloring ay nawasak. Naging isang di mababasa at malagim naman siya. Ngunit mas malakas pa roon ang kabog ng kanyang dibdib. Isang ingay na parang kulog sa loob ng kanyang tainga. Sapat na para mabingi siya sa lahat ng bagay sa paligid. Lahat, maliban sa 2 taong nasa kama. Ang kanyang kama. Ang lalaking pinangakuan niya ng kanyang kinabukasan. Si Chris. At ang babaeng tinuring niyang kapatid. Ang kanyang best friend na si Tanya. Hindi gumagalaw si Micaela. Pakiramdam niya ay naging bato ang kanyang mga paa. Nakadikit sa sahig kung saan nakakalat ngayon ang simbolo ng kanyang pagmamahal. Nanlalabo ang kanyang paningin, hindi dahil sa luha, kundi dahil sa pagtanggi ng kanyang utak na tanggapin ang nakikita ng kanyang mga mata. Hindi ito totoo. Isa lamang itong masamang panaginip. Kanina lang, nasa alapaap siya. Ilang oras pa lang ang nakalipas, ang pangalan niya ang isinisigaw ng lahat. Si Micaela Reyes, ang pinakabagong bituin sa mundo ng fashion design. Ang huling piraso sa kanyang koleksyon, isang napakagandang wedding gown, ay rumampa sa entablado at ang buong bulwagan ay napuno ng malakas na palakpakan. Mula sa backstage, pinanood niya ang lahat ng may ngiti na abot hanggang tainga. Ang bawat ilaw ng kamera, ang bawat paghanga sa mga mata ng mga manunood ay bunga ng maraming gabing walang tulog, ng dugo, pawis at luha. Congratulations, Ma'am Micaela! You are a genius! Bati sa kanya ng kanyang assistant habang inaabutan siya ng isang bote ng tubig. We did it, Ana! We did it! Sagot niya, ang boses ay nanginginig sa sobrang saya. Niyakap niya ang kanyang buong team. Ang pasasalamat ay umaapaw sa kanyang puso. Nang mag-isa na siya sa kanyang dressing room, agad niyang kinuha ang kanyang cellphone, ang unang taong gusto niyang tawagan. Hello, Ma? Anak, napanood kita sa TV, ang galing-galing mo. I'm so proud of you, Mika. Halos pasigaw na, sabi ng kanyang ina sa kabilang linya. Napangiti si Micaela. Salamat po, Ma. Kumusta po kayo? Heto, kinikilig pa rin. Siguradong sigurado ako. Pagkatapos nito, magpo-propose na sa'yo si Chris. Nasaan ba siya? Kasama mo ba siya? Isang munting kirot ang dumaan sa puso ni Micaela, pero mabilis niya itong iwinaksi. Hindi po, Ma. May emergency daw po sa trabaho. Alam niyo naman po iyon. Napaka-dedicated. Pero siya ang may sorpresa ngayong gabi. Isang anniversary surprise, isang selebrasyon para sa kanilang relasyon at sa kanyang tagumpay. Isang gabi na pinlano niyang maging perpekto. O siya, sige na anak, magdiwang ka. Deserve mo iyan, I love you. I love you too, Ma. Pagkatapos ng tawag, dumaan siya sa paborito nilang bake shop. Maingat niyang pinili ang paboritong cake ni Chris, isang red velvet na may cream cheese frosting. Ang parehong cake na kinain nila noong unang beses silang mag-date. Habang nagmamaneho pawi sa condo unit na siya mismo ang bumili para sa kanilang dalawa, puno ng pangarap ang kanyang isipan. Ang bahay na bubuuin nila, ang mga anak na mamahalin nila, ang buhay na magkasama nilang haharapin. Ngayon, lahat ng pangarap na yon ay nakakalat sa sahig kasama ng nawasak na cake. Ang katahimikan ay binasag ng nagmamadaling paggalaw. Si Chris na nag-aagaw-agaw na isinuot ang kanyang boxer shorts. Si Tanya na tinatakpan ng kanyang katawan gamit ang kumot. Ang kumot na si Micaela mismo ang pumili. Mika, babe, let me explain. Nagsimulang magsalita si Chris, ang boses ay puno ng pagkataranta. Pero ang mga mata ni Micaela ay nakatuon kay Tanya. Ang kanyang best friend mula pa noong college. Ang saksi sa lahat ng kanyang tagumpay at kabiguan. Ang taong pinagkatiwalaan niya ng lahat ng kanyang sikreto. Walang bakas ng pagsisisi sa mga mata ni Tanya. Tanging isang malamig,
Halos mapanuksong tingin. Isang tingin na tila nagsasabing, ako ang nanalo. At doon nagsimulang mamuo ang mga luha sa mga mata ni Micaela. Mika, please. Hindi ito ang iniisip mo. Desperadong sabi ni Chris, papalapit sa kanya. Umatras si Micaela, napailing. Ang bawat hakbang ni Chris palapit ay parang isang saksak sa kanyang puso. Huwag! Halos pabulong niyang sabi. Ang isang salitang iyon ay puno ng sakit, ng pagkasuklam, ng pagkabigo. Huwag kang lalapit. Bago pa man may masabi si Chris, tumalikod na si Micaela at tumakbo. Wala siyang pakialam sa mga gamit niya. Wala siyang pakialam kung saan siya pupunta. Ang tanging alam niya ay kailangan niyang makalayo. Kailangan niyang takasan ang sakit na unti-unting dumudurog sa kanyang pagkatao. Binuksan niya ang pinto at sinalubong siya ng malakas na buhos ng ulan. Tila nakikidalamhati sa kanya ang langit. Tumakbo siya palabas ng gusali. Hindi alintana ang basang damit at ang malamig na hangin. Ang bawat patak ng ulan sa kanyang balat ay parang latigo. Pero hindi nito matalo ang sakit na nararamdaman niya sa loob. Napatigil siya sa gitna ng kalsada, hinahayaan ng ulan na hugasan ng kanyang mukha, ang kanyang mga luha, ang ingay ng mga busina at ang liwanag ng mga sasakyan ay tila nagmula sa ibang mundo. Nasa rurok siya ng tagumpay kanina lang. Ngayon, pakiramdam niya ay nasa pinakamababang punto na siya ng kanyang buhay, nag-iisa, wasak, at walang direksyon, pagod. Iyon ang salitang bumabalot sa buong pagkatao ni Dr. Orchie Fuentes habang tinatanggal niya ang kanyang surgical gloves. Isang malalim na pagod na hindi kayang pawiin ng ilang oras na tulog lang. Pagod sa isip, sa katawan, at higit sa lahat, sa kaluluwa. Congratulations, Mr. and Mrs. Villanueva. It's a healthy baby boy, sabi niya. Isang pilit na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang delivery room ay napuno ng masayang yak, ng bagong silang na sanggol at ng mga hikbi ng pasasalamat mula sa bagong mga magulang. Ang ama ay paulit-ulit na hinahalikan ang noo ng kanyang asawa, habang ang mga mata nito ay hindi maalis sa munting nilalang na ngayon ay nasa kanyang mga bisig, isang perpektong larawan ng pamilya, isang perpektong simula. Tumangulang si Orchief sa mga nurse at tahimik na lumabas ng silid. Habang naglalakad siya sa pasilyo ng ospital, ang ngiti sa kanyang mukha ay unti-unting naglaho, napalitan ng pamilyar na bigat sa kanyang dibdib. Ilang beses na ba niyang nasaksihan ang ganitong eksena? Libo-libo na siguro. Pero sa bawat pagkakataon, may isang munting tinik na tumutusok sa kanyang puso. Isang paalala ng pangarap na minsan ay sa kanya rin. Isang pangarap na ninakaw ng isang malagim na trahedya. Good work, Doc. Bati ng isang kasamahan. Tumangulang siya bilang tugon at nagpatuloy sa paglalakad patungo sa kanyang opisina. Sinara niya ang pinto, sumandal dito at pumikit ng mariin. Ang imahe ng masayang pamilya ay ayaw maalis sa kanyang isipan. Kailangan niyang makatakas. Kahit sandali lang. Malakas ang buhos ng ulan sa labas. Ang bawat patak na tumatama sa salamin ng kanyang sasakyan ay tila maliliit na martilyo. Perpekto. Ang maingay na panahon ay akma sa magulong estado ng kanyang isipan. Hindi siya umuwi. Sa halip, minaneho niya ang kanyang sasakyan patungo sa isang maliit at tahimik na bar sa isang sulok ng syudad, ang kanyang kanlungan. Isang lugar kung saan walang nakakakilala sa kanya bilang si Dr. Fuentes, ang mahusay na obstetrician. Dito, isa lang siyang ordinaryong tao na naghahanap ng kapayapaan. Umupo siya sa kanyang paboritong pwesto sa dulo ng bar counter at umorder ng kanyang karaniwang inumin. Habang dahan-dahan niyang nilalagok ang alak, pinakiramdaman niya ang init na gumagapang sa kanyang lalamunan. Unti-unting pinapakalma ang kanyang sistema. At doon niya siya nakita. Isang babae.
Nakaupo mag-isa sa isang mesa sa pinakamadilim na bahagi ng bar. Basang-basa ang kanyang damit, tila kagagaling lang sa ulan. Ang kanyang mahabang buhok ay nakakalat sa kanyang balikat at sa kanyang harapan ay isang baso ng alak na hindi pa nababawasan. Pero ang kanyang mga mata ang kumuha ng atensyon ni Orchif. Namumugto, puno ng sakit na hindi kayang itago ng dim na ilaw ng bar. Paminsan-minsan, nakikita niya ang bahagyang pagyanig ng kanyang mga balikat. Umiiyak ito, pero walang tunog. Isang tahimik na pagtangis na mas malakas pa sa kahit anong sigaw. May kung anong kumirot sa puso ni Orchif. Isang pamilyar na sakit. Ang sakit ng pagkawala, ng pagtataksil, ng biglang pagguho ng mundo. Hindi niya ugaling makialam sa buhay ng iba. Pero ngayong gabi, may nag-udyok sa kanya na kumilos. Kumuha siya ng isang malinis na panyo mula sa kanyang bulsa, dahan-dahang lumapit sa mesa ng babae at marahang inilapag ito sa tabi ng kanyang kamay. Nag-angat ng tingin ng babae. Nagtama ang kanilang mga mata. Sa isang saglit nakita ni Orchif ang buong lawak ng kanyang kalungkutan. At sa isang saglit, tila nakita rin ng babae ang anino ng sarili niyang pait sa mga mata ni Orchif. Hindi siya nagsalita. Kinuha lang niya ang panyo. Bumalik si Orchif sa kanyang upuan. Makalipas ang ilang minuto, isang waiter ang lumapit sa babae, dala ang isang bagong baso ng inumin. Itinuro ng babae si Orchif, nagtatanong. Tumango lang siya. Lumipat ang babae sa bar counter. 2 upuan ang pagitan mula sa kanya. Salamat, sabi nito. Ang boses ay bahagyang paos. Wala yon, sagot ni Orchif. Mukhang mas kailangan mo yan kaysa sa akin. Isang matagal na katahimikan ang namagitan sa kanila. Binabasag lang ng tunog ng jazz music at ng patak ng ulan sa labas. Hindi sila nagtanong ng pangalan. Hindi sila nagtanong ng dahilan. Sila ay 2 estranghero, 2 sugatang kaluluwa. At sa gabing iyon, sapat na yon. Hindi nila namalayan ang oras. Ang isang baso ay naging 2, naging 3. Ang kanilang mga kwento ay nanatiling nakakubli, pero ang kanilang kalungkutan ay hayag. Sa bawat lagok, tila nababawasan ang bigat na kanilang pasan. Nakahanap sila ng aliw sa katahimikan ng isa't isa. Nang magsara ang bar, pareho na silang lasing. Hindi sa alak, kundi sa emosyon. Hahatid na kita, alok ni Orchif. Umiling ang babae. Wala akong uwian. Ang mga salitang iyon ay tumagos sa puso ni Orchif. Naintindihan niya. Alam niya ang pakiramdam ng ayaw umuwi sa isang bahay na puno ng alaala. Kung ganon, sa akin ka muna. Walang pag-aalinlangan. Walang mali siya. Isang alok ng kanlungan mula sa isang taong nakakaunawa. Sa apartment ni Orchif, ang tanging maririnig ay ang patuloy na pagbuhos ng ulan. Sa ilalim ng madilim na gabi, ang 2 nasirang puso ay naghahanap ng init at pag-unawa sa yakap ng isa't isa. Hindi ito pagnanasa. Ito ay isang desperadong pangangailangan na maramdamang hindi sila nag-iisa sa kanilang sakit. Isang pagtatagpo ng 2 kaluluwang naliligaw sa gitna ng bagyo. Kinaumagahan, unang nagising si Orchif. Sinalubong siya ng sikat ng araw na tumatagos sa bintana. Dahan-dahan siyang lumingon, pero ang espasyo sa tabi niya ay malamig na. Wala na ang babae. Napatayo siya at napansin ang isang maliit na papel na nakatupi sa ibabaw ng bedside table. Binuksan niya ito. Isang salita lang ang nakasulat. Salamat. Lumipas ang mga linggo, ngunit ang sakit ay naroon pa rin. Parang isang magnanakaw sa gabi, bigla na lang itong susulpot para paalalahanan si Micaela ng lahat ng nawala sa kanya. Minsan, habang naglalakad siya sa mall at may makitang magkasintahan, minsan kapag may naamoy siyang pamilyar na pabango, minsan sa gitna ng gabi kapag ang katahimikan ay nagiging isang nakabibinging sigaw. Sinubukan niyang ibaon ang sarili sa trabaho, ang kanyang atelier,
na dati simbolo ng kanyang mga pangarap, kasama si Chris, ay naging kanyang tanggulan laban sa mundo. Ang bawat tahi, bawat gupit, bawat disenyo ay naging paraan niya para takasan ang mga alaala. Ma'am Micaela, sigurado po ba kayong okay lang kayo? Tanong ni Ana, ang kanyang assistant, isang hapon. Ilang linggo na po kayong overtime. Baka po kailangan nyo nang magpahinga. Marami tayong kailangang habulin, Ana. Sagot niya, hindi inaalis ang tingin sa sketchpad. Malapit na ang susunod na koleksyon. Isang kasinungalingan. Ang totoo, natatatakot siyang umuwi. Ang bawat sulok ng kanyang bagong inuupahang apartment ay sumisigaw ng kalungkutan. Mas gugustuhin pa niyang mapagod sa trabaho kaysa harapin ang multo ng kanyang kabiguan. Ngunit may kakaiba siyang nararamdaman sa kanyang katawan nitong mga nakaraang araw. Isang klase ng pagod na hindi nawawala kahit anong pilit niyang ipahinga. Madali siyang mahilo at ang amoy ng tela at sinulid na dati gusto niya ay bigla na lang nagiging dahilan ng kanyang pagduduwal. Iwinaksin niya ito sa isip. Stress lang siguro, kakulangan sa tulog. Isang umaga, habang nagmamadali siyang pumasok sa trabaho, bigla na lang nagdilim ang kanyang paningin. Mabuti na lang at napakapit siya sa pader. Nang bumalik ang kanyang ulirat, isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang sistema. May isang posibilidad, isang napakalayong posibilidad na pilit niyang itinatanggi. Pagkatapos ng trabaho, hindi siya umuwi. Dumaan siya sa isang pharmacy, ang puso niya ay kumakarera habang bumibili ng isang maliit na kahon. Sa banyo ng kanyang apartment, nanginginig ang mga kamay niyang binuksan ang pregnancy test kit. Sinunod niya ang instructions at pagkatapos ay ipinatong ito sa lababo, hindi niya magawang tingnan. Naghintay siya ng ilang minuto na parang habambuhay. Sa wakas, huminga siya ng malalim at dahan-dahang yumuko. 2 linya, positibo. Napaupo siya sa sahig. Ang kahon ay nahulog mula sa kanyang kamay. Ang kanyang isipan ay isang blangkong pader. Paano? Bakit? Ang gabing iyon. Ang gabing sinubukan niyang takasan ng isang sakit ay nag-iwan pala ng isang bunga. Isang bunga ng isang pagkakamali. Isang sanggol. Isang buhay. Umiyak si Micaela. Hindi dahil sa lungkot o takot, kundi dahil sa isang nag-uumapaw na emosyon na hindi niya maintindihan. Sa gitna ng lahat ng sakit, ng lahat ng pagkasira, may isang munting buhay na nabubuo sa loob niya. Kinabukasan, nagsiset siya ng appointment sa isang kilalang ospital. Kailangan niyang makasiguro. Kailangan niyang malaman kung ano ang dapat gawin. Sa waiting area ng OBGYN clinic, hindi siya mapakali. Pinagpapawisan ng kanyang mga palad. Tumingin siya sa paligid. Mga babaeng kasama ang kanilang mga asawa, masayang nag-uusap tungkol sa kanilang magiging anak. Napayuko si Micaela. Mag-isa lang siya. Pero kinaya niya ang pagtataksil ni na Chris at Tanya. Kakayanin niya rin ito. Para sa kanyang anak. Miss Micaela Reyes? Tawag ng nurse. Sumunod siya papasok sa isang malamig at puting kwarto. Pinaupo siya, kinuhanan ng vital signs. Sandali lang po, ma'am. Paparating na po si Doc. Sabi ng nurse bago lumabas. Huminga ng malalim si Micaela. Kaya mo to. To. Sabi niya sa sarili. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto. Good morning, Miss Reyes. I'm Dr. Wentes and I'll be your... Natigil ang lalaki sa pagsasalita. Nag-angat ng tingin si Micaela mula sa pagkakayuko. Ang kanyang puso ay biglang huminto sa pagtibok. Ang kanyang doktor, ang lalaking nakatayo sa kanyang harapan, suot ang isang puting Amerikana at may nameplate na Dr. Orchie Fuentes, ay ang parehong lalaki mula sa bar. Ang estrangherong nagbigay sa kanya ng panyo. Ang estrangherong naging kanlungan niya sa gabing iyon. Pareho silang natigilan. Ang hangin sa loob ng kwarto ay biglang naging mabigat. Walang makapagsalita. Ang mga mata lang nila ang nag-uusap, puno ng gulat, ng pagkabigla,
at ng isang nakakabinging pag-unawa sa sitwasyon. Kinuha ni Orchief ang medical chart mula sa mesa. Ang kanyang profesional na kalmado ay bahagyang nayanig. Tiningnan niya ang pangalan, tiningnan ang initial findings ng nurse, at pagkatapos ay muli siyang tumingin kay Micaela. Ang kulay sa mukha ni Micaela ay unti-unting nawala. Dahan-dahang isinara ni Orchief ang pinto. Hinarap niya si Micaela. Ang kanyang boses ay mas seryoso na ngayon, walang bakas ng pagiging estranghero. Tanging ang awtoridad ng isang doktor, nakaharap ang isang sitwasyong hindi niya inaasahan. Miss Micaela, we need to talk. Ang buong konsultasyon ay parang isang panaginip na ayaw mong magising dahil natatakot kang harapin ang katotohanan. Naging napaka-professional ni Dr. Orchief Fuentes. Tinanong niya ang lahat ng tamang tanong. Ang huling araw ng kanyang regla, ang kanyang medical history, ang kanyang lifestyle. Ipinaliwanag niya ang mga susunod na hakbang, mga vitamins na kailangan niyang inumin, mga pagkain na dapat iwasan, ang importansya ng regular na check-up. Pero sa likod ng bawat salitang medikal, sa likod ng bawat formal na ngiti, ramdam ni Micaela ang bigat. Ang hindi masabing katotohanan na pareho nilang alam. Ang bawat pagtibok ng kanyang puso ay isang sigaw. Siya ang ama. Siya ang ama. May mga tanong ka pa ba, Miss Reyes? Tanong ni Orchief. Isinasara ang kanyang chart. Umiling lang si Micaela, hindi magawang magsalita. Ang gusto lang niya ay matapos na ito. Ang makalabas sa kwartong yon na unti-unting sumisipsip sa kanyang lakas. Tumayo na siya para umalis nang muling magsalita si Orchief. Micaela, iyon ang unang beses na narinig niya ang pangalan niya mula sa bibig nito nang hindi formal. Natigilan siya, ang kamay ay nasa doorknob. Pwede ba tayong mag-usap? Sa labas, hindi bilang doktor at pasyente. Lumingon siya. Ang professional na maskara ni Orchief ay bahagyang nawala. Ang nakikita niya ngayon ay ang lalaki mula sa bar. Ang mga matang may bakas ng sarili nitong kalungkutan. Hindi siya dapat pumayag, pero alam niyang hindi niya ito matatatakasan. Tumango siya nang walang imik. Nagkita sila sa isang maliit na coffee shop malapit sa ospital. Umorder si Micaela ng decaf na kape. Ang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang mainit na tasa. Umupo si Orchief sa tapat niya. Ang kanyang presensya ay tila pinupuno ang buong espasyo. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Simula ni Sam, ang boses ay kalmado pero direkta. Alam kong responsibilidad ko ang nangyari at handa akong panagutan yon. Napahigpit ang hawak ni Micaela sa tasa. Pananagutan. Responsibilidad. Ang mga salita ay tumusok sa kanya na parang mga karayom. Parang isa siyang problema na kailangang solusyonan. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong niya. Kahit alam na niya ang kasunod. Tumingin si Orchief nang diretso sa kanyang mga mata. Pakasalan mo ako, Micaela. Natawa si Micaela, isang tawang walang saya, isang tawang puno ng pait. Nagbibiro ka ba? Hindi ako nagbibiro. Seryosong sagot niya. Bawat bata ay karapatang magkaroon ng buong pamilya. Gusto kong ibigay iyon sa magiging anak natin. Aalagaan kita. Aalagaan ko kayo. Anak natin. Ang mga salitang iyon ay dapat nagdulot ng kilig, pero para kay Micaela, tunog nito ay isang kontrata, isang obligasyon. Hindi ko kailangan ng awa mo, Doktor. Sabi niya, ang boses ay matigas at malamig, at lalong hindi ko kailangan ng isang kasal na base sa responsibilidad. Hindi ito awa, Micaela. Ito ang tama. Tama? Muli siyang natawa. Ang tama ay ang panagutan, ang isang pagkakamali. Sa pamamagitan ng isa pang pagkakamali, magpapakasal tayo nang hindi natin kilala ang isa't isa, nang walang pagmamahal. Para ano? Para lang masabing buo ang pamilya ng anak ko? Hindi. Salamat.
Bumuntong hininga si Orchief. Ini-underestimate mo ang sitwasyon. Hindi. Giit ni Micaela. Ngayon ay nakatingin na rin ng diretso sa kanya. Ang hiya ay napalitan ng determinasyon. Ikaw ang nag-a-underestimate sa akin. Akala mo ba hindi ko kayang buhayin ang anak ko ng mag-isa? Pinalaki ako ng nanay ko ng mag-isa. At nagawa niya akong isang matagumpay na tao. Kaya kong gawin iyon para sa anak ko. Hindi namin kailangan ng isang ama na nandyan lang dahil sa obligasyon. Tumayo si Micaela. Kinuha ang kanyang bag. Ang pag-uusap ay tapos na. Salamat sa kape, Doc. Pero hanggang dito na lang tayo. Maghahanap ako ng ibang OB-GYN. Bago pa man makasagot si Orchief, mabilis na siyang tumalikod at naglakad palabas ng coffee shop, hindi lumingon. Ngunit pagsakay niya sa kanyang kotse, doon bumigay ang lahat ng lakas na kanyang ipinakita. Isinandal niya ang kanyang noo sa manibela at humagulgol. Umiyak siya dahil sa galit, sa hiya, sa kalituhan. Bakit ganito kakomplikado ang lahat? Hindi ba sapat na ang sakit na idinulot ni Chris? Bakit kailangan pang madagdagan ito? Isang kasal. Isang kasal na walang pag-ibig. Iyon ang eksaktong kabaligtaran ng lahat ng pinangarap niya. Mas gugustuhin pa niyang mag-isa habang buhay kaysa pumasok sa isang relasyong kasinungalingan ang pundasyon. Kaya ko to. Bulong niya sa sarili. Pinupunasan ang mga luha. Kakayanin namin ng anak ko. Sa sumunod na mga araw, sinubukan niyang bumalik sa normal. Nagtrabaho siya. Nag-sketch siya ng mga bagong disenyo. Pero palaging may isang bagay na nagpapaalala sa kanya ng kanyang sitwasyon. Isang hapon, habang abala siya sa atelier, isang delivery man ang pumasok na may dalang isang malaking paper bag. Para po kay Ma'am Micaela Reyes. Nagtaka siya. Wala siya ng inaasahang delivery. Nang buksan niya ito, nakita niya ang iba't ibang klase ng masusustansyang pagkain, mga prutas, at isang buwan na supply ng folic acid at iba pang prenatal vitamins. Walang card, walang pangalan, pero alam niya kung kanino galing. Kinagabihan, pagod siyang umuwi sa kanyang apartment. Ang tanging gusto niya ay maligo at matulog. Pagbaba niya mula sa kanyang sasakyan sa parking lot, napatigil siya. Sa tapat ng pinto ng lobby ng kanyang gusali, nakatayo ang huling tao na gusto niyang makita sa mundo. Nakatingin ito sa kanya. Ang mukha ay puno ng pagsisisi. Sa mga kamay nito, may hawak na isang malaking buke ng mga paborito niyang bulaklak. Si Chris. Mika, sabi nito. Ang boses ay nanginginig habang papalapit siya. Please, let me explain. Isang linggo na ang lumipas mula nang tanggihan ni Micaela ang alok niya. Isang linggo ng mga text message na hindi sinasagot. Isang linggo ng mga tawag na laging napupunta sa voicemail. Sinubukan ni Orchief na kumbinsihin ang sarili na dapat niyang igalang ang desisyon nito, na dapat siyang dumistansya. Ginawa na niya ang tamang bagay sa pag-aalok ng kasal. Kung ayaw nito, wala na siyang magagawa. Pero sa bawat araw na lumilipas, isang di mapakaling damdamin ang lumalaki sa loob niya. Hindi ito tungkol sa nasaktang pride. Ito ay pag-aalala. Isang malalim at nakakainis na pag-aalala. Paano kung hindi siya kumakain ng tama? Paano kung masyado niyang pinapagod ang sarili sa trabaho? Paano kung... Doc, okay lang po kayo? Naputol ang pag-iisip ni Orchief. Tumingala siya mula sa kanyang mesa at nakita ang isang nurse na naghihintay. Ah, yes. Sorry. Ano ulit iyon? Hindi niya na maalala ang huling pasyente na kausap niya. Ang isip niya ay nasa ibang lugar. Nasa isang babaeng matigas ang ulo na pilit tinatakbuhan ang isang responsibilidad na dapat ay sa kanilang dalawa. Hindi niya na matiis. Kinansela niya ang kanyang huling appointment. Kailangan niyang malaman kung ayos lang ito. Bilang doktor niya, iyon ang dahilan na sinabi niya sa sarili. May karapatan siyang siguraduhin ang kalusugan ng kanyang pasyente at ng sanggol sa sinapupunan nito. Pero habang nagmamaneho siya papunta sa address na nakuha niya mula sa patient records, alam niya sa sarili niyang nagsisinungaling siya.
Hindi na ito tungkol sa pagiging doktor lang. Nang makarating siya sa tapat ng condominium building, agad na may kumuyom sa kanyang sikmura. Ang lalaking nakatayo sa labas ng lobby, may hawak na bulaklak. Pamilyar ito. Nakita na niya ito sa mga magazine, sa mga social event. Si Chris Alcaraz, ang sikat na negosyante. Ang lalaking dahilan ng sakit na nakita niya sa mga mata ni Micaela noong gabing iyon sa bar. Bumaba si Orchief mula sa sasakyan, dahan-dahan pero may bigat sa bawat hakbang. Lumingon si Chris nang maramdaman ang kanyang pagdating. Tumaas ang isang kilay nito, tila sinusuri siya mula ulo hanggang paa. "Can I help you?" "Andito ako para kay Micaela," diretsong sagot ni Orchief. Isang mapanuyang ngiti ang sumilay sa labi ni Chris. "Talaga? Sino ka ba? Hindi ka niya nabanggit sa akin. May diin sa mga salitang sa akin. Ako ang doktor niya," sabi ni Orchief. Ang boses ay kalmado pero matatag. Sa isang iglap, nakita niya ang pagbabago sa ekspresyon ni Chris mula sa pagiging mayabang, napalitan ito ng bahagyang pagkalito at hinala. Sakto namang dumating ang sasakyan ni Micaela. Halatang gulat na gulat si Micaela nang makita silang dalawa na magkasamang nakatayo roon, tila dalawang sundalong nag-aabang sa magkaibang panig ng isang labanan. "Anong ginagawa ninyo dito?" tanong niya. Ang boses ay pagod. "Mika babe, I was so worried about you." Unang nagsalita si Chris. Mabilis na lumapit at akmang aakbayan si Micaela. Pero umiwas si Micaela. Ang simpleng kilos na yon ay hindi nakaligtas sa paningin ni Orchief. "At ikaw, Doc?" Baling sa kanya ni Micaela. Ang mga mata ay may halong inis. "Sinabi ko na sa'yo, ayos lang ako." "Hindi ka sumasagot sa mga tawag ko," paliwanag ni Orchief. Sinisikap na panatilihing profesional ang tono. "Bilang doktor mo, obligasyon kong siguraduhin na sinusunod mo ang mga payo ko. Ang stress ay masama para sa'yo, lalo na sa kalagayan mo." Tumingin si Orchief ng diretso kay Chris nang sabihin niya ang salitang stress. Nakuha ni Chris ang mensahe. "Doktor?" tanong ni Chris. Ngayon ay nakatingin na ng masama kay Micaela. Anong ibig niyang sabihin sa kalagayan mo? "Mika, may sakit ka ba?" Bago pa man makasagot si Micaela, isang tawag ang pumasok sa kanyang cellphone. Nakita ni Orchief ang pagbabago sa mukha nito habang kausap ang nasa kabilang linya. Ang pagod ay napalitan ng pagkataranta. "Ano? Paanong nangyari yan?" Sige, babalik ako dyan." "Anong problema?" tanong ni Orchief. Ang bago kong koleksyon," nauutal na sabi ni Micaela. "May nag-leak online at inaakusahan nila ako ng plagiarism. Sinasabi nilang ninakaw ko ang disenyo mula sa isang international brand." Nakita ni Orchief kung paano gumuho ang mundo ni Micaela sa isang iglap. Nakita niya ang takot sa mga mata nito. Gusto niya itong yakapin, pero pinigilan niya ang sarili. Umalis si Micaela nang walang paalam. Pumasok muli sa kanyang kotse at mabilis itong pinatakbo. Naiwan silang dalawa ni Chris sa gitna ng katahimikan. "Kasalanan mo ito," biglang sabi ni Chris. Dinuduro siya. "Kung sino ka man, simula nang dumating ka, nagkakagulo na ang buhay niya." Hindi sumagot si Orchief. Tumalikod lang siya at pumasok sa kanyang sasakyan. Pero hindi siya umalis. Mula sa di kalayuan, pinanood niya si Chris na paulit-ulit na sinusubukang tawagan si Micaela. At sa huli ay padabog na sumakay sa sarili nitong magarang kotse at umalis. Isang masamang kutob ang bumalot kay Orchief. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ng isang kaibigan, isang mahusay na abogado. "Bro, pasensya na sa abala," sabi niya. "Pwede mo bang i-check ang isang balita para sa akin? Tungkol sa fashion designer na si Micaela Reyes." Ilang minuto siyang naghintay sa linya. Ang bawat segundo ay parang isang oras. "Orchief," sabi ng kaibigan niya sa kabilang linya,
Ang boses ay seryoso. Nakita ko na. Masama to. Ang kumpanyang nag-aakusa sa kanya ay isang malaking conglomerate. Kung mapatunayan nila ang aligasyon, hindi lang ang reputasyon niya ang masisira. This is serious. Pwede siyang mabankrupt. Ibinaba ni Chief ang tawag. Tumingin siya sa daan kung saan nawala ang kotse ni Micaela. Ngayon naiintindihan na niya. Hindi lang puso ni Micaela ang nasa panganib, pati ang buong buhay na pinaghirapan nitong itayo. Ang sumunod na mga araw ay isang malaking bangungot para kay Micaela. Ang kanyang pangalan, na dati hinahangaan, ay ngayon nakakalat sa mga balita at social media. Laging katabi ng mga salitang plagiarism, fake, at fraud. Ang mga kliyente ay isa-isang nagkakansela ng kanilang mga order. Ang mga investor ay tumatawag, nagbabantang i-pull out ang kanilang pera. Ang kanyang mga empleyado ay puno ng takot at pag-aalala sa kanilang mga mata. Pakiramdam ni Micaela ay nalulunod siya. Ang bawat paggising sa umaga ay isang pasakit. Ang bawat tunog ng kanyang cellphone ay nagdudulot ng kaba. Si Chief ay patuloy sa pagtawag at pag-text. Nagpapaalala tungkol sa kanyang kalusugan, nagtatanong kung kumain na siya. Sa halip na makatulong, lalo lang siyang naiinis. Paano niya iisipin ang kanyang kalusugan kung ang buong mundo niya ay gumuho? Paano niya iisipin ang pagkain kung wala na siyang ganang mabuhay? Isang gabi, pagod na pagod siyang umuwi. Naabutan niya ang kanyang ina na naghihintay sa labas ng kanyang apartment. "Ma, anong ginagawa niyo dito?" "Anak," sabi ng kanyang ina. Ang mga mata ay puno ng pag-aalala habang niyayakap siya. "Bakit hindi mo sinasabi sa akin? Napanood ko sa balita. Totoo ba?" Sa yakap ng kanyang ina, bumigay si Micaela. Doon, sa hallway ng kanyang apartment building, humagulgol siya na parang isang batang nawawala. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan, isang tao ang hindi umalis sa tabi niya. Si Chris. Araw-araw, naroon siya. Nagdadala ng pagkain, kausap ang mga abogado. Sinusubukang pakalmahin ang mga investor. Tila siya ang naging bato ni Micaela sa gitna ng unos. Isang gabi, habang magkasama sila sa opisina ni Micaela, napapaligiran ng mga papeles at mga legal document, bigla na lang itong lumuhod sa kanyang harapan. "Mika, patawarin mo ako," sabi ni Chris. Ang mga luha ay tumutulo mula sa kanyang mga mata. "Ako ang may kasalanan ng lahat. Pero maniwala ka sa akin, hindi ko ginusto ang nangyari." Napatitig lang si Micaela, hindi alam ang sasabihin. Si Tanya, "Ginamit niya ako, Mika." Patuloy ni Chris, ang boses ay basag. "Nabulag ako. Inakit niya ako. At nang malaman niyang gusto ko nang bumalik sa'yo, tinakot niya ako. Sinabi niyang sisirain ka niya. Siya ang nag-leak ng mga disenyo. Siya ang may pakana ng lahat. Patawarin mo ako dahil naging mahina ako." Ang bawat salita ay parang isang patak ng lason. Isang lason na sinubukan niyang alisin sa kanyang sistema, pero ngayon ay bumabalik. Ang pag-arte ni Chris ay napakagaling. Ang kanyang mga luha, ang kanyang pagsisisi ay tila totoo. Hinawakan nito ang kanyang mga kamay. "Hayaan mo akong itama ang lahat, Mika. Hayaan mo akong tulungan kang bumangon. Babawi ako sa'yo. Babawi ako sa lahat ng sakit na idinulot ko." Nalilito si Micaela. Ang utak niya ay nagsasabing huwag maniwala. Pero ang puso niyang pagod at sugatan ay naghahanap ng kakapitan. Gusto niyang maniwala. Gusto niyang isipin na ang lalaking minahal niya ng sobra ay hindi isang halimaw, kundi isang biktima rin. Sakto namang tumunog ang kanyang cellphone. Si Chief, sa pagkakataong ito, sinagot niya. "Micaela, kumusta ka?" "Bakit ka tumawag?" Malamig niyang tanong. "Nag-aalala lang ako at gusto kitang balaan. Huwag kang magtitiwala kay Chris." Napakunot ang noo ni Micaela. "Ano ang ibig mong sabihin? Siya na lang ang natitirang tumutulong sa akin. Ikaw, ano bang ginawa mo? Tumawag
Mag-text? Siya, nandito siya. Kasama ko. Dinadamayan ako. Narinig niya ang pagbuntong hininga ni Orchief sa kabilang linya. Hindi mo naiintindihan, Micaela. May mga bagay kang hindi alam tungkol sa kanya. Katulad ng ano? Hamon niya. Katulad ng hindi ko rin pagkakilala sa'yo. Isang estranghero na bigla na lang gustong pakasalan ako dahil sa isang pagkakamali. Huwag mo akong pagsabihan kung sino ang dapat at hindi dapat pagkatiwalaan, Doc. Micaela, makinig ka. Hindi. Ikaw ang makinig. Putol niya. Huwag ka nang tumawag ulit. Ibinaba niya ang tawag. Hinarap niya si Chris na ngayon ay nakatayo na. Ang muka ay puno ng pag-aalala. Sino yon? Wala. Sagot niya. Isang doktor? Lumapit si Chris at niyakap siya ng mahigpit. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, hindi umiwas si Micaela. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at hinayaan ang sarili na maniwala sa init ng yakap na yon. Kahit alam niyang maaaring sinusunog na siya nito, bigla siyang napahiwalay sa yakap nang maramdaman ang pagkahilo. Okay ka lang? Nag-aalalang tanong ni Chris. Nahihilo lang ako, sabi niya, napahawak sa kanyang ulo. Sakto namang muling tumawag si Orchief. This time, si Chris ang kumuha ng cellphone mula sa kanyang kamay at sinagot ito. Hello? Kung sino ka man, tigilan mo na ang pagtawag kay Micaela. Nakakasama ka lang sa kanya. Ako na ang bahala sa kanya. Ibinaba ni Chris ang tawag at hinarap si Micaela. Sino ba talaga ang doktor na yan? Bakit siya ganyan? Pero bago pa man makasagot si Micaela, isang boses ang narinig niya mula sa kabilang linya bago ito tuluyang mamatay. Isang boses na puno ng galit at desperasyon, ang boses ni Orchief. Sasabihin ko sa iyo kung sino ako. Ako ang ama ng dinadala niya. Natahimik ang buong silid. Dahan-dahang lumingon si Chris kay Micaela. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki, puno ng di makapaniwalang tanong. Ano? Anong sabi niya? Buntis ka? Ako ang ama ng dinadala niya. Ang mga salitang binitiwan ni Orchief ay umalingaw-ngaw sa kanyang tainga kahit napatay na ang linya. Isang bugso ng galit at pagsisisi ang dumaloy sa kanyang ugat. Galit dahil hinayaan niyang talunin siya ng kanyang emosyon. Pagsisisi dahil alam niyang lalo lang niyang ginulo ang sitwasyon para kay Micaela. Ibinagsak niya ang cellphone sa passenger seat ng kanyang kotse. Napasuntok siya sa manibela, hindi dahil kay Chris, kundi dahil sa sarili niya. Bakit mo ginawa yon, Orchief? Tanga! Bulong niya sa sarili. Ang totoo, nasasaktan siya. Nasasaktan siyang isipin na si Micaela ay muling nagpapaloko sa lalaking sumira sa kanya. Nasasaktan siyang isipin na binalewala nito ang kanyang mga babala. Pero higit sa lahat, nasasaktan siya dahil natatakot siya. Natatakot siyang baka mahuli na ang lahat. Minaneho niya ang kotse nang walang patutunguhan, hinahayaan ng mga ilaw ng syudad na dumaan sa kanyang paningin hanggang sa dinala siya ng kanyang mga gulong sa isang pamilyar na lugar, isang sementeryo. Dahan-dahan siyang bumaba ng kotse. Ang bawat hakbang ay mabigat. Ang malamig na hangin ng gabi ay yumakap sa kanya habang tinatahak niya ang daan patungo sa isang partikular na puntod sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya. Elena de Dios, minamahal na anak at kaibigan, umupo. Si Orchief sa damuhan, sa tapat ng lapida. Inalis ang mga tuyong dahon na nakakalat dito. Hi, El! Simula niya, ang boses ay mahina. Pasensya na kung ngayon lang ulit ako nakadalaw. Naging magulo ang lahat. Huminga siya ng malalim. Ang mga alaala ay bumabalik na parang isang malaking alon. Si Elena, ang kanyang unang pag-ibig, ang babaeng akala niya ay makakasama niya habang buhay. Masayahin, puno ng buhay, at may ngiti na kayang magpaliwanag
ng kahit anong madilim na araw. Planado na ang lahat. Ang kasal, ang bahay na titirhan nila, ang mga pangalan ng magiging anak nila. Naaalala mo pa ba? Patuloy niya, isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Noong sinabi mong gusto mong magkaroon ng 3 anak? Sabi ko, 2 lang, para hindi tayo mahirapan. Pero ang sabi mo, kakayanin natin, basta't magkasama tayo. Masaya sila. Sobrang saya. Hanggang sa isang gabi, lahat ng yun ay nagbago. Galing siya sa isang 24-hour duty sa ospital. Pagod na pagod. Si Elena, na 6 na buwang buntis sa kanilang panganay, ay nag-aabang sa kanya. Nag-away sila. Isang maliit at walang kwentang pag-aaway tungkol sa hindi niya pagsagot sa mga tawag nito. Baka pwedeng intindihin mo naman na pagod ako, El. Buhay ang nakasalalay sa mga kamay ko. Sigaw niya noon. Buhay din itong nasa sinapupunan ko, or chief. At natatakot ako kapag hindi ka nagpaparamdam. Sagot nito, umiiyak. Sa sobrang inis, lumabas siya ng bahay. Magpapalamig lang ako, sabi niya. Sinundan siya ni Elena. Sumakay ito sa kotse. Nagtatalo pa rin sila habang nasa daan. Hindi niya napansin ang truck na nawalan ng preno. Huli na ang lahat nang makita niya ito. Nagising si Chief sa ospital, may ilang bali sa buto, pero buhay. Si Elena at ang kanilang anak. Hindi pinalad. Kasalanan ko. Bulong niya sa hangin. Ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Kasalanan ko lahat, El. Kung hindi lang sana ako naging mainitin ng ulo. Kung hindi na lang sana ako umalis. Buhay pa sana kayo. Ang sakit na yon ang humubog sa kanya. Ang naging dahilan kung bakit ibinaon niya ang sarili sa trabaho. Ang naging dahilan kung bakit isinara niya ang kanyang puso sa lahat ng posibilidad ng pag-ibig. Dahil para sa kanya, hindi niya deserve sumaya. Hanggang sa dumating si Micaela. Ang sakit na nakita niya sa mga mata nito noong gabing iyon sa bar ay parang salamin ng sarili niyang sakit. At nang malaman niyang nagdadalang tao ito, isang damdamin ang nabuhay sa loob niya. Isang damdamin na matagal na niyang pinatay. Pagkakataon. Isang pagkakataon para itama ang mga pagkakamali. Isang pagkakataon para maging ama na hindi niya nagampanan noon. Isang pagkakataon para protektahan ang isang ina at isang anak na minsan niyang pinabayaan. Kaya siya nag-alok ng kasal. Sa simula, iyon ay dahil sa responsibilidad, sa pagnanais na punan ang pagkukulang ng nakaraan. Pero habang tumatagal, habang nakikita niya ang katatagan ni Micaela, ang tapang nitong harapin ang mundo ng mag-isa, may nagbago. Hindi na lang ito tungkol kay Elena, hindi na lang ito tungkol sa nakaraan. Ito ay tungkol na kay Micaela. At sa batang dinadala nito, tumayo si Chief, pinunasan ng kanyang mga luha. Ang kalungkutan ay napalitan ng isang bagong determinasyon. Hindi ko hahayaang maulit ang nangyari, El, sabi niya sa puntod. Hindi ko hahayaang may manakit sa kanila. Ipinapangako ko. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Oras na para itigil ang pagiging pasibo. Oras na para kumilos. Idenial niya ang numero ng isang kaibigan mula sa kanyang residency days, isang pribadong investigador na ngayon. Pre, pasensya na sa abala. Sabi niya nang sagutin nito ang tawag. May ipapagawa sana ako sa'yo. Kailangan kong malaman ang lahat. Lahat ng transaksyon, lahat ng koneksyon, lahat ng baho ng isang lalaking nagngangalang Chris Alcaraz. Isang mahabang katahimikan ang sumunod. Gagawin ko, sagot ng kaibigan niya. Pero para saan? Tumingin si Chief sa madilim na kalangitan. Para sa hustisya. Ilang araw ang lumipas. Isang gabi, habang nasa kalagitnaan siya ng check-up sa isang pasyente, tumunog ang kanyang private line. Chief, nakuha ko na. Sabi ng investigador sa kabilang linya. At hindi ka maniniwala sa makikita mo. May nahanap akong isang malaking money transfer
mula sa offshore account ni Chris Alcaraz papunta sa account ng CEO ng kumpanyang nag-aakusa kay Micaela. Ang petsa ng transaksyon, isang araw bago na-leak ang mga disenyo. Nabitawan ni Orchief ang ballpen na hawak niya. Nanlamig ang buo niyang katawan. Hindi lang pala pagnanakaw ng kasintahan ang ginawa ni Chris. Ito ay isang planadong pagwasak. Buntis ka? Ang tanong ni Chris ay parang isang bombang sumabog sa gitna ng tahimik na opisina. Napatulala si Micaela. Hindi niya alam kung paano sasagutin. Ang sikretong pilit niyang tinatago ay bigla na lang nabunyag sa pinakamasamang paraan. Tiningnan niya ang mukha ni Chris. Ang kaninang pag-aalala ay napalitan ng di maipintang ekspresyon, gulat, pagkalito, at isang bagay na hindi niya mabasa. Galit? Sagutin mo ako, Micaela. Giit ni Chris. Ang boses ay tumigas. Buntis ka ba? Tumangulang si Micaela. Walang lakas na magsalita. Kanino? Tanong ni Chris. Ang bawat salita ay mabigat. Sa doktor na yon. Sa gagong yon. Hindi muling sumagot si Micaela. Ang kanyang katahimikan ay sapat ng kumpirmasyon. Natawa si Chris. Isang tawang walang saya. Puno ng pangiinsulto. Wow. Wow, Micaela. Kaya pala ganoon na lang ang pag-aalala niya sa'yo. Akala ko pa naman may pag-asa pa tayo. Chris, hindi mo naiintindihan. Hindi. Ano ang hindi ko naiintindihan? Sigaw niya. Ang ugat sa kanyang leeg ay lumitaw. Na habang nagluluksa ka raw dahil sa amin ni Tanya, nakipaglandian ka na pala sa iba. At hindi lang basta-basta. Nagpabuntis ka pa. Ang galing mo, Micaela. Ang galing mong magmalinis. Ang bawat salita ay isang sampal. Napuno ng luha ang mga mata ni Micaela. Wala kang karapatang sabihan ako niyan. Ikaw ang unang nanloko. Pero hindi kita tinakbuhan. Hinarap kita. Humingi ako ng tawad. Sinusubukan kong itama ang lahat. Depensa ni Chris. Pero ikaw, ipinagpalit mo ako agad-agad. Para sa isang doktor na hindi mo naman kilala. Gumuho ang mundo ni Micaela. Ang lalaking inakala niyang tutulong sa kanya ay siya pa palang unang humusga. Ang lahat ng suporta, ang lahat ng pag-aalala. Isang malaking pagkukunwari lang ba? Kasabay ng pagguho ng kanyang emosyon ay ang pagguho ng kanyang negosyo. Kinabukasan, isang court summons ang dumating sa kanyang opisina. Sinusundan ito ng tawag mula sa bangko. Sinasabing ipi-freeze ang accounts ng kanyang kumpanya. Ang huling investor na nananatili ay tumawag din para sabihing bibitaw na ito. Tapos na. Lahat ng pinaghirapan niya ay nawala na parang bula. Nagkulong si Micaela sa kanyang opisina, nakaupo sa dilim. Blanko ang kanyang isip. Manhid ang kanyang pakiramdam. Wala nang luhang lumalabas sa kanyang mga mata. Para siyang isang basyong bote na inubos ang laman. Si Chris ay naroon pa rin, pilit kumakatok sa pinto. Mika, mag-usap tayo. Sorry na, nabigla lang ako. Buksan mo to please. Pero hindi siya nakinig. Ilang oras ang lumipas. Nang sa wakas ay nagkaroon siya ng lakas para tumayo. Isang text message ang natanggap niya. Mula kay Orchief. Alam ko na ang lahat. Hindi si Tanya ang may kasalanan. Si Chris, plinano niya ang lahat. May ebidensya ako. Mag-ingat ka. Papunta na ako dyan. Napahawak si Micaela sa kanyang dibdib. Hindi maaari. Binuksan niya ang pinto. Naabutan niya si Chris na nakaupo sa sahig sa labas. Ang muka ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Chris, tawag niya. Ang boses ay nanginginig. Tumingala ito. Ang mga mata ay namumula. Mika, patawarin mo ako. Hindi ko sinasadya ang mga sinabi ko. Mahal kita. At tatanggapin ko. Tatanggapin ko kahit hindi sa akin ang batang yan. Palalakihin natin siya. Magkasama. Ang mga salita nito ay dapat magdulot ng ginhawa. Pero dahil sa text ni Orchief, isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang likod. Totoo ba? Tanong niya.
Totoo bang ikaw ang nag-leak ng mga disenyo ko? Biglang nagbago ang mukha ni Chris. Ang pagsisisi ay napalitan ng pagkagulat. Sa saan mo narinig yan? Siyempre hindi. Si Tanya ang may gawa nun. Huwag kang magsinungaling. Sigaw ni Micaela. Ang determinasyon ay unti-unting bumabalik. May ebidensya si Orchief. Sa pagbanggit ng pangalan ni Orchief, isang madilim na galit ang gumuhit sa mukha ni Chris. Lagi na lang siya. Ano bang meron sa doktor na yan? Sakto namang bumukas ang pinto ng elevator at lumabas si Orchief. Dala-dala ang isang folder. Meron siyang katotohanan. Malamig na sabi ni Orchief. Inilapag ang folder sa mesa sa pagitan nila. Ang katotohanan na ikaw ang nagbenta ng mga disenyo ni Micaela sa kalabang kumpanya. Ito ang kopya ng bank transfer mula sa account mo. Napatitig si Micaela sa papel. Nakita niya ang pangalan ni Chris, nakita niya ang napakalaking halaga, at nakita niya ang petsa. Ang lahat ng hangin ay tila nawala sa kanyang baga. Mika, huwag kang maniwala dyan. Peke yan, desperadong sabi ni Chris. Pero huli na. Nakita na ni Micaela ang lahat. Ang bawat piraso ng puzzle ay nagkadugtong-dugtong. Ang pagbabalik ni Chris, ang pag-arte nito, ang pagsisisi, lahat ay kasama sa plano. Isang plano para tuluyan siyang wasakin at pagkatapos ay magkunwaring siya ang tagapagligtas. Bakit? Halos pabulong na tanong ni Micaela. Ang mga luha ay muling bumalong. Bakit, Chris? Dahil sa'yo. Sigaw ni Chris. Ngayon ay hindi na nagtatago. Lagi na lang ikaw ang magaling. Micaela Reyes ang sikat na designer. Samantalang ako, laging nasa anino mo lang. Kailangan ko ng sarili kong pera, sarili kong tagumpay. Napailing si Micaela, hindi makapaniwala sa naririnig. Ang lalaking minahal niya ay isang halimaw. Nawala na ang lahat. Ang kanyang pag-ibig, ang kanyang tiwala, ang kanyang kumpanya, ang kanyang mga pangarap. Lahat ay nawala. Habang nakatayo siya roon, basag at wasak, isang text message ang pumasok sa kanyang cellphone mula sa isang numerong hindi rehistrado. Kung gusto mong malaman ang buong katotohanan tungkol sa lalaking sumira sa'yo, magkita tayo. Huwag kang magsasama ng kahit sino. Ang mensahe ay mula kay Tanya. Binaliwala ni Micaela ang babala sa text. Paano pa siya mag-iisa kung ang dalawang taong pinagkakatiwalaan niya ay pareho na ngayong nasa harapan niya, handang sirain ang isa't isa? Hindi niya sinabi kay Orchief ang tungkol sa plano niya. Pagkatapos ng komprontasyon sa opisina, umarte siyang uuwi na para magpahinga. Pero ang totoo, tinawagan niya si Tanya at sinabing magkita sila sa isang luma at halos abandonadong kafe, isang lugar na malayo sa lahat. Isang lugar na walang makakarinig. Sigurado ka ba dito, Micaela? Nag-aalalang tanong ni Orchief bago siya umalis. Delikado. Hindi natin alam kung ano ang kayang gawin ni Chris. Alam ko na ngayon kung ano ang kaya niyang gawin. Sagot ni Micaela. Isang malamig na determinasyon ang pumalit sa kanyang mga luha. At hindi ako natatakot. Oras na para harapin ko siya. Sa likod ng tapang na yon, isang plano ang nabubuo sa kanyang isipan. Isang mapanganib na plano na unang dumating si Tanya sa kafe. Mukha itong haggard at takot. Ang dating kumpiyansa ay napalitan ng pait. Inilapag nito ang isang maliit na USB flash drive sa mesa. Nandyan lahat, sabi ni Tanya, hindi makatingin ng diretsyo. Mga recording ng pag-uusap namin, mga email, mga text. Lahat ng magpapatunay na si Chris ang utak ng lahat. Ginamit niya ako, Mika. Nang malaman niyang buntis ka, bigla na lang niya akong itinapon na parang basura. Isang parte kay Micaela ang naawa, pero mas malaki ang parte na nakadama ng galit. Bakit ngayon lang, Tanya? Bakit hinayaan mo munang masira ang lahat? Dahil sa galit, amin ni Tanya, sa wakas ay tumingin na sa kanya. Ang mga mata ay puno ng luha. Galit ako sa iyo, Mika.
Dahil nasa iyo na ang lahat. Ang talento, ang atensyon, kahit si Chris. Gusto kong maranasan mo kahit kaunti lang ng sakit na naramdaman ko sa buong buhay ko. Hindi na sumagot si Micaela. Kinuha niya ang USB at tumayo. Kinabukasan, tumawag siya kay Chris. Magkita tayo, sabi niya sa telepono. Ang boses ay kalmado. Sa opisina ng abogado ko. Dalhin mo ang lahat ng dokumentong kailangan para isalba ang kumpanya. Maniniwala ako sa'yo. Pag-usapan natin kung paano aayusin ang lahat. Narinig niya ang ginhawa sa boses ni Chris. Talaga, Mika? Salamat. Salamat. Papunta na ako dyan. Sa opisina ng abogado, naroon na si Orchief at ang kanyang kaibigang abogado. Inihanda nila ang lahat. Isang laptop, mga speaker. Dumating si Chris. May dalang isang malaking folder at isang ngiti sa labi. Ang nangiti ng isang taong akala niya ay nanalo na. Mika babe, sabi niya. Akmang hahalik, pero pinigilan siya ni Micaela. Umupo ka Chris. Utos niya. Umupo si Chris. Medyo nagtataka sa lamig ng pakikitungo niya. Pero puno pa rin ng kumpiyansa. Inilatag niya ang mga papeles sa mesa. Heto na. May mga ideya ako kung paano natin mababawi ang lahat. Kailangan lang natin. Bago yan, putol ni Micaela. May gusto muna akong iparinig sa'yo. Isinaksak niya ang USB sa laptop. Ang unang recording. Boses ni Chris at Tanya nagtatawanan. Chris, she has no idea. Akala niya, aalagaan ko siya. Ang hindi niya alam. Kinukuha ko lang ang tiwala niya bago kukunin ang lahat. Nanlaki ang mga mata ni Chris. Saan mo nakuha yan? Gawa-gawa lang yan. Pinindot ni Micaela ang play para sa susunod na recording. Tanya, paano kung malaman niya? Chris, hindi niya malalaman. At kahit malaman pa niya, sino ang paniniwalaan niya? Ako, ang lalaking mahal niya, o ikaw, ang ahas na best friend? Ako ang pipiliin niya. Lagi. Sunod-sunod na pinatugtog ni Micaela ang mga ebidensya. Ang bawat isa ay mas malinaw, mas nakakasuklam. Ang plano sa pagbenta ng disenyo. Ang plano sa pagmamanipula sa kanya. Ang plano sa pagsisira sa kanya ng tuluyan. Ang kulay sa mukha ni Chris ay unti. Unting nawala. Napalitan ng purong takot at galit. Para siyang isang daga na na-corner. Itigil mo yan, sigaw niya. Pero hindi tumigil si Micaela. Ang huling recording ay ang pinakamasakit sa lahat. Chris, that baby? Kung sa akin man yan or sa doktor na yan, wala akong pakialam. Pera lang ang habol ko. Kapag nakuha ko na ang kontrol sa kumpanya, iiwan ko rin siya. Maghanap siya ng ama para sa anak niya. Sa puntong yon, tumayo si Chris. Ang mga mata ay nanlilisik. Hindi na niya ito naitago. Ang maskara ay tuluyan ng nahulog. Sinungaling ka! Sigaw niya kay Micaela. Ahas ka! Pareho lang kayo ni Tanya. Sinugod niya ang mesa. Ang intensyon ay sirain ang laptop, sirain ang ebidensya, pero bago pa man siya makalapit, isang pader ang humarang sa kanya. Si Orchief. Nakatayo ito sa pagitan niya at ni Micaela. Hindi gumagalaw. Ang kaninang kalmadong doktor ay nawala. Ang nasa harapan ni Chris ngayon ay isang lalaking puno ng malamig na galit. Handang protektahan ang babaeng nasa likod niya. Subukan mo, hamon ni Orchief. Ang boses ay mababa, pero puno ng panganib. Subukan mong lumapit pa ng isang hakbang. Napaatras si Chris. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang tunay na anyo ni Orchief. Hindi isang karibal sa pag-ibig, kundi isang kalabang hindi niya kayang talunin. Tapos ka na, Chris, sabi ni Micaela mula sa likod ni Orchief. Ang boses ay matatag at walang bakas ng takot. Game over. Sakto namang bumukas ang pinto at pumasok ang dalawang pulis. Chris Alcaraz, arestado ka para sa kasong corporate espionage at fraud. Napatingin si Chris kay Micaela, puno ng pagkamuhi. Habang isinusout sa kanya ang posas,
Isa lang ang paulit-ulit niyang sinasabi. Hindi pa tayo tapos, Micaela. Hindi pa tayo tapos. Ngunit hindi na siya pinakinggan ni Micaela. Ang tanging nakikita niya ay ang likod ng lalaking nakatayo sa harapan niya. Ang lalaking naging kanyang panangga. Si Orchief. Ang kanyang doktor. Ang ama ng kanyang anak. Nang sa wakas ay mailabas na ng mga pulis, si Chris Alcaraz, isang nakabibiinging katahimikan, ang bumalot sa silid. Nananatiling nakatayo si Orchief. Hindi gumagalaw. Hanggang sa maramdaman niya ang isang marahang pagtapik sa kanyang likod. Si Micaela, dahan-dahan siyang lumingon. Nakita niya ang pagod sa mga mata nito. Pero sa ilalim noon, may isang bagong liwanag, ang liwanag ng kalayaan. Salamat, sabi nito. Ang boses ay bahagyang nanginginig. Walang nagsalita habang inaayos ng abogado ang mga natitirang papeles. Nang matapos ang lahat, sabay silang lumabas ng gusali. Ang sikat ng araw ay tila mas maliwanag kaysa dati. Tapos na! Bulong ni Micaela. Tila kinukumbinsi ang sarili. Simula pa lang, sagot ni Orchief. Hindi na sila nag-usap pa. Hinatid niya si Micaela sa apartment nito. Bago ito bumaba, hinawakan niya ang kamay nito. Magpahinga ka. Ako na ang bahala sa pagkain mo. Tumangulang si Micaela at bumaba ng sasakyan. Sa sumunod na mga linggo, ang balita tungkol sa pagkakaaresto kay Chris at Tanya ay naging laman ng lahat ng pahayagan. Sa tulong ng mga ebidensyang ibinigay ni Tanya kapalit ng mas magaan na sentensya at ng matibay na kasong binuo ng abogado ni Orchief, napatunayan ng lahat. Ang pangalan ni Micaela Reyes ay nalinis. Ang kanyang kumpanya ay dahan-dahang bumabangon. Ang mga dating kliyente ay bumabalik, nagpapakita ng suporta. Ang unos ay lumipas na. Sa buong panahong iyon, palaging nasa tabi niya si Orchief. Hindi bilang isang manliligaw, kundi bilang isang kaibigan, isang doktor, isang tagapag-alaga. Siya ang naghahatid ng pagkain. Siya ang sumasama sa bawat check-up. Siya ang nakikinig sa mga kwento nito tungkol sa kanyang mga bagong disenyo. Nakita niya ang unti-unting pagbabalik ng dating sigla sa mga mata ni Micaela. Isang hapon, inaya niya itong maglakad sa tabing dagat. Habang papalubog ang araw, umupo sila sa buhangin. Pinapanood ang mga alon na humahalik sa dalampasigan. Orchief, basag ni Micaela sa katahimikan. May gusto akong malaman. Tumingin siya dito. Yung gabing sinabi mong hindi mo hahayaang maulit ang nangyari sa'yo noon. Ano ang ibig mong sabihin? Alam ni Orchief na darating ang araw na ito. Huminga siya ng malalim. Hinahanda ang sarili. Nabuksan ang isang sugat na matagal na niyang itinatago. At nagkwento siya. Ikinuwento niya ang lahat. Tungkol kay Elena. Tungkol sa kanilang mga pangarap, tungkol sa aksidente, tungkol sa sakit at pagsisisi na araw-araw niyang binubuhat. Kaya noong una, pag-amin niya, ang tingin ay nasa malayo. Noong nalaman kong buntis ka, ang una kong naisip ay ito na ang pagkakataon ko, ang pagkakataon kong bumawi sa nakaraan, ang pagkakataon kong gawin ang tama. Nakita niya ang pag-unawa sa mga mata ni Micaela. Pero, patuloy niya. Ngayon ay lumingon na siya at tiningnan ito ng diretso. Habang tumatagal, habang mas nakikilala kita, habang nakikita ko kung gaano kakatapang at katatag, nagbago ang lahat. Hinawakan niya ang mga kamay nito. Ang parehong mga kamay na dati nanginginig sa takot, ngayoy kalmado na. Hindi na ito tungkol sa nakaraan, Micaela. Hindi na ito tungkol sa pagbawi sa mga pagkakamali. Ito ay tungkol na sa'yo. Sa kung paano mo binago ang mundo ko. Sa kung paano mo ako tinuruan na posible palang maging masaya ulit. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa mga mata ni Micaela. Pero sa pagkakataong ito, mga luha ito ng saya. Noong una, ginawa ko to dahil sa responsibilidad. Sabi ni Orchief, ang boses ay puno ng sinseridad. Pero ngayon, nandito ako,
dahil sa pagmamahal. Dahan-dahan siyang lumuhod sa buhanginan. Sa harap nito, kinuha niya ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Ang parehong singsing na dapat ay ibibigay niya kay Elena. Pero ngayon ay may bago ng kahulugan. Micaela Reyes, sabi niya. Ang puso niya ay kumakarera. Hindi dahil kailangan, hindi dahil sa responsibilidad, kundi dahil mahal kita. Will you marry me? Sa gitna ng kanyang mga luha, tumawa si Micaela. Isang tawang puno ng purong kaligayahan. Isang tawang nagpagaling sa lahat ng natitirang sakit sa puso nilang dalawa. Dahan-dahan siyang tumango. Yes, Doc, bulong niya. Yes. Ang kasal nila ay simple lang. Malayo sa engranding wedding gown na idinisenyo ni Micaela sa fashion show na nagpabago ng kanyang buhay. Ang suot niya ngayon ay isang simpleng puting bestida, habang si Orchief ay nakasuot ng barong. Ang mga bisita ay iilan lang. Ang kanyang ina, ang mga magulang ni Orchief, at iilang malalapit na kaibigan. Ginanap ito sa isang maliit na hardin, sa ilalim ng asul na kalangitan. Walang media, walang magarbong selebrasyon, tanging puro at tahimik na pagmamahal. Habang nakatayo si Micaela sa harap ni Orchief, nakikinig sa mga salita ng pari. Isang ngangiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ito pala iyon. Ito pala ang pakiramdam ng totoong kaligayahan. Hindi ito ang fairy tale na dati niyang pinapangarap kasama si Chris. Hindi ito tungkol sa perpektong seremonya o sa mamahaling singsing. Ito ay tungkol sa lalaking nasa harapan niya. Ang lalaking nakatingin sa kanya na para bang siya ang tanging babae sa mundo. Ang lalaking hindi nangako ng isang buhay na walang problema, kundi nangakong haharapin ang lahat ng problema ng magkasama. You may now kiss the bride. Sa halik na yon, naramdaman ni Micaela ang katuparan ng lahat, ang paghilom ng lahat ng sugat, ang simula ng kanilang habang buhay, makalipas ang ilang buwan, sa isang pamilyar na puting silid sa ospital. Hinga ng malalim, Mika. Kaya mo yan. Nandito lang ako. Bulong ni Orchief. Ang boses ay kalmado, pero ang mga kamay na nakahawak sa kanya ay nanginginig. Ang bawat pag-iri ay parang pinupunit ang kanyang katawan. Pero sa bawat sakit, naroon ang mga kamay ni Orchief, mahigpit na nakahawak sa kanya. Naroon ang kanyang boses, isang kalmadong himig sa gitna ng unos. At sa isang huling malakas na sigaw, narinig nila ang pinakamatamis na musika sa buong mundo. Ang unang iyak ng kanilang anak. Nang ilapag ng nurse ang munting sanggol sa kanyang dibdib, nawala ang lahat ng sakit. Napalitan ito ng isang pagmamahal na hindi niya akalaing posible. Nakita niya ang luha sa mga mata ni Orchief, ang kanyang matatag at kalmadong doktor na umiiyak sa purong saya. Lumipas ang 2 taon. Isang linggo ng umaga, abala si Micaela sa kanyang sketchpad sa kanilang sala. Ang kanyang kumpanya ay muling bumangon, mas matatag at mas kilala kaysa dati. Pero ngayon, alam na niya kung paano ito balansihin sa mas mahalagang bagay. Sa sahig, nakikipaglaro si Orchief sa kanilang 2 taong gulang na anak na si Liam. Ang tawa ng kanilang anak ay pumupuno sa bawat sulok ng kanilang tahanan. Isang tahanan na binuo hindi ng perpektong plano, kundi ng mga hindi inaasahang pagkakataon. Nag-angat ng tingin si Orchief at ngumiti sa kanya. Isang ngiti na nagsasabi ng lahat, pasasalamat, paghanga, at isang pag-ibig na mas malalim pa sa kahit anong salita. Pinagmasdan ni Micaela ang mag-ama sa kanyang harapan. Naalala niya ang gabi ng kanyang tagumpay na naging gabi ng kanyang pinakamalaking kabiguan. Ang gabing akala niya ay katapusan na ng lahat. Napangiti siya. Sino ang mag-aakala? Naisip niya na ang pinakamasakit na pagtataksil ay siya palang magiging daan patungo sa aking tunay at walang hanggang kaligayahan?